Ito na mga kababayan, head news. Sinasabi ko na nga ba. At talagang halatang halata naman na tong si Raul Manuel ay kundi protector ay miyembro ng NPA o komunista. So bago yan, talakayin muna natin yung mga sagot niya, statement na kung saan ay binabatikos niya nga si Pangulong Duterte at binabatikos din si VP Sara Duterte sa confidential funds. At dito nga, mainit din ang dugo niya kay Senator Bato de la Rosa. At pakinggan natin ang sinabi niya nung inaakusahan siya na siya ay kasapi o miyembro ng mga makakaliwa. So doon tayo magbe-base kung talagang sinungaling ba si Raul Manuel o hindi. At pagkatapos nito ng maikling pahayag na yan, diyan na natin ilalabas ang pinaka-headline breaking news ng mga miyembro, mga kasapi niya na talagang isiniwalat na ang katotohanan na si Raul Manuel ay isang komunista. Walang kawala, dalawa ang nagsiwalat ng katotohanan. So tara na, huwag natin patagalin yan. Let's go! Senator Ronald De La Rosa, the lawmaker, says De La Rosa is abusing his power to get back at him. Manuel is one of the lawmakers who filed a resolution urging government to cooperate with an international probe of the Duterte administration's bloody drug war. Sa unang tingin, parang halata na rin naman po agad na ito ay paraan para gantihan tayo, firm naman tayo na pagdating dyan sa war on drugs. Lahat naman ng mga naging pasimuno dapat managot. Sa atin naman po, Ikaw ang lagot ngayon. trabaho natin bilang mababatas, bilang kabataan. In a Senate hearing Wednesday, De La Rosa vowed to investigate Manuel after alleged former rebels tagged the congressman as a member and recruiter of the Communist Party and the New People's Army. Talaga Manuel naman. has firmly denied the accusations. Talagang tuwang-tuwa siya na imbestigahan ako na ICC. Tingnan natin ngayon, ikaw ang imbestigahan ko. I will do all my parliamentary papers. Sa Klolos ICC para hindi sila mabisto. Ng mga estudyante at Ang daw? kailangan ko pong umikot sa maraming mga campus ng UP mula Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi ko na po magagawa yung kanilang mga parata. Ang O yun ginagawa pagsasaya lang po ng oras saka ng recurso ng bayan. So narinig nyo no, malinaw ang sinabi niya, pagsasayang lang daw ng oras para alamin o imbestigahan siya na siya daw ay kasapi ng makakaliwa at nagre-recruit, no? Bali talagang confident pa siya na wala siyang alam at inosente siya. Kaya daw siya napupunta sa mga school, university ay dahil kasama daw yun sa trabaho niya. At wala daw magagawa yung mga bumabati ko sa kanya. So tignan natin kung gaano kakapal ang mukha nitong si Raul Manuel. Hanggang nanggigil ako nung nalaman ko sa hearing kanina nung siniwalat na nung dalawang miyembro dati no ng makakaliwa na kung ano ang gawain ni Raul Manuel at kung paano to kumilos. Sobrang dami na pala nitong na-recruit ng mga kabataang nag-aaral sa mga universidad. So walang hiya talaga. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo malaman at mabwisit dito sa kasukulam-sukulam na kongresista na to kung bakit nakaupo pa to? Dapat dito ikulong na. So wag natin patagalin. Tara, pakinggan nyo nang malaman nyo kung ano ang totoo. Let's go! Disclaimer lang, hindi ko po nakita si Raul Manuel personally. However, ako po, kasama ko po si Eric Casilaw sa Sitio Balacayo, Barangay Namnam, San Fernando, Bukidnon. Kami po ang nag-facilitate
ni Raul Manuel, kasama si Daniel Dulyosa, kasama ni Kurt Russell Sosa, kasama ni Angeli Fortich, basta marami silang kasama. 16 of them, ko po yung may hawak ng recommendation letter nila. Kasi po yung harboring site namin ay ilang kilometro lang sa harboring site ng unit ko. Hindi po ako nandun physically sa unit ko dahil I was pregnant. So doon po ako sa regional headquarters pero napakalapit lang po namin sa kanila. So I facilitated them. Una natulog sila sa UCCP Haran and then kinabukasan doon sila dumaan sa barangay San Jose sa San Fernando Bukidnon. Bukid Tama nun ba po, pala. diba? Oh. Tapos dumaan sila sa Salog River. I-explain ko saan sa dumaan, baka sabihin hindi ko alam. Salog River, and then after how many days, 5 days, nakarating sila sa range ng Sitio Bolo, Barangay Dagohoy, Talaingod, Davao del Norte. So umabot sila siguro ng siguro 2 weeks. Ang iba kasi deployment na eh. For example, si Kurt na deploy na siya sa ibang area. Yung iba 2 weeks hanggang 1 month na nagstay sa unit namin mismo. At may mga kasamahan pa po ako na wala dito na they can attest na Raul Manuel is there. So, what does that make of Raul Manuel? He is a member of the Communist Party of the Philippines, but he is not a member of the New People's Army. So, member siya ng Communist. So alright, narinig nyo. Dinig na dinig nyo. Member siya ng mga komunista. Para saan pa ba yung komunista na yan? Siyempre, dikit ng mga NPA, mga terorista. Basta against sa gobyerno. Magkakasama yan. So maliwanag na maliwanag narinig natin mula dito sa isang babae. Ito kay ate, salute sa iyo, no? Naawa ka sa Pilipinas at naawa ka sa mga kabataan. Siguro napag-isip-isip mo na rin na sobrang dami ng kabataan ng na brainwash at nakakatakot kasi pinag-aaral yung mga yan, bandang huli mabe-brainwash lang at makukuha sila ng mga taga-bundok para lang labanan ng gobyerno, samantalang pinag-aaral yan para matuto. So napakalaking salo talaga ng mga gumagawa niyan. Kaya papasalamat ako dito kay ate. Bali dalawa yan, no, dalawa. Ito munang isang unahin natin para mabusisi natin at mahimay yung mga sasabihin bago tayo mag-proceed dito sa isa. Dahil yung parehas na yan, wala namang kawalayan. Talagang legit na mapapatunayan na si Raul Manuel ay talagang komunista. So sige, tuloy tayo. The Philippines. Very Yes. clear. Coming from you, baka sabihin ni Manuel na tuturuan kita. Bakit lang ginalaw? New student ka ngayon, di ba? Hindi ka pwedeng turuan. So, si Raul Manuel is a member of the Communist Party of the Philippines. Communist Party of the Philippines. Is that Raul Manuel, the same Raul Manuel that is The Raul party list representative Yes. ng kabataan? The same person? Yes. The same person? Yes. So, puro kasinungaling yung sinasabi niya na wala siyang koneksyon sa CPP, NPA, NDF. Bala sa buhay niya. Lagot ka ngayon, Raul Manuel. Yes. For the record. Yes. Puro Yes, of kasinungaling course, yan. he will deny it. No, the same as what we did nung nasa legal front organizations pa. We always deny because it is our responsibility to hide our identities na kami ay mga membro ng underground mass organization at members ng Communist Party of the Philippines. So, for the record, just for the record. For the record, For the record, you are categorically speaking that he is a member of the Communist stating Party of the that Representative Raul Manuel. Raul Manuel of Kabataan Kabataan Party Party List is a member of the Communist Party. the Communist Party of the Philippines. Yes. So very clear yan. Yes, So Chair. kung siya ay nagdi-deny, nagsisinungaling siya. Yes. Okay. Because that is your usual modus operandi. Tignan nyo guys. Kaya pala panaitira niya sa gobyerno
panay kontra kay Pangulong BBM, kay Pangulong Duterte at kay BP Sara, ay talaga namang siya ang isa sa mga protektor at miyembro ng mga makakaliwa. Akalain nyo yun, todo tanggi siya kanina. Hindi lang sa nilabas natin video kanina, no? Madami ang statement kahit noon-noon pa. Talaga nakikipagdebate yan, no, sa mga senador. O kahit kanino pa, nakikipagpalagan talaga yan, nakikipag-debate. Pero tinatanggi niya na siya ay konektado sa mga makakaliwang grupo. Pero kitang-kita naman sa bawat atake niya na yung government gumagawa ng solusyon, paraan para sa ikakaunlad ng bansa, at kay BP Sara nga dito sa confidential funds na para sa security ng mga mag-aaral, ma-monitor yung gumagawa ng kaguluhan, yung mga pagre-recruit, yung mga di mo malaman kung guro ba o estudyante ang nagre-recruit dyan sa paaralan, kasi hindi mo masabi eh. Malay mo may guro talaga dyan, teacher na mismo siya ang nagre-recruit, no? Tapos ipapasa na lang dito sa mga member na makakaliwa, sabay pupunta, i-briefing. Pwede rin yung mga kaklase. Kaya magulo talaga dito sa pinuwestuhan ni BP Sara. Kaya naglakas loob na tayuan yan para matigil na nga yan, kasi kabataan ang sisirain nila, na dapat ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So tuloy pa natin para malaman pa natin yung mga detalye. At baka sabihin nitong si Raul Manuel, eme lang to. Take note eto mga dati niya mga naging kasamahan, mga naging member. Meron pa nga dyan na una pa sa kanya, senior niya daw, senior ni Raul Manuel. Tapos nag-ano na siya, no, nagbago at siniwalat na nga para sa ikakaulad ng bayan. So tuloy. To deny every time you're being asked. Yes. Am I correct? Yes. Yes, Kate Draca, please, you have the floor. Good afternoon, sir. In addition, sir, I also worked with Raul Manuel when we Ito were yung still isa. when he was the UP student regent in the University of the Philippines, and kasama ko siya, and we were recruiting for KM and for the Communist Party of the Philippines, and we facilitated yung NPA recruitment as well within the university. So I am sure he will deny this, my good old friend Raul and Good old workmate. friend, no? We worked within UP, no, within the Committing Tagapagpanap, no, ng UP. Yun yung mastermind ng recruitment sa UP. He, as a student regent at the time, and me as the chairperson of Alay Sining, no, we planned and we implemented recruitment for the NPA. Kami yung nagpapatupad ng mga quota doon kung ilan yung NPA na dapat ma-recruit ng bawat chapter ng KM for each Grabe, college, no? na meron sa UP. So, kaya siya pumasok sa NPA Mindanao, no? Kasi ano man susunod yung mga tao sa kanya kung siya hindi siya nagpupunta doon, di ba? Grabe pala talaga. Grabe pala talaga. Baka mga kababayan, baka eto lang tignan nyo yung mga anak nyo, mga kamag-anak, mga kaibigan. Baka meron ng sinasamahan o dinadaluhang mga organisasyon yan, mga pagtitipon na pinapalabas lang parang event o dahil sa school. Baka ang napupuntahan na nila pulong, pagtitipon na ng mga makakaliwang grupo para i-brainwash sila doon. Tignan nyo naman, no, kakasabi lang, may kota pa sila ng mga tao o mga kabataan sa mga eskwelahan, kung gaano kadami, kumbaga may kota ka, kunyari ilan yung naka-assign sa'yo, dapat makaganto kang tao, mga estudyante na ma-recruit mo, ma-brainwash, maisama dito sa pagtitipon, ganyan-ganyan. Tapos pag napagsama-sama na lahat, isang meeting na gagawin, doon na sila mabe-brainwash. So siguro meron sila diyang step by step, no, na kunyari ang dadaluhan parang magiging concerned citizen ka lang, parang ganito, dahil pinaglalaban na yon, o kaya may issue na dawet ang mga kabataan, maapektuhan sila, kaya kailangan nila makipag-participate, kaya sila nadala doon.
Pero alam naman natin matatalino din yung mga yan. Siyempre may mga step by step yan. Kunyari nga ganun yung gagawin, kaya nag-meeting, susunod ng mga meeting niyan, ano na, papunta na dun sa panlalaban na sa gobyerno, hanggang sa masira na ang ulo ng mga yan at magalit sa gobyerno dahil nga sa pambe-brainwash na tinuturo. So tuloy pa natin. Talagang lang gigil ako kay Raul Manuel. Sarap sakalin. So, the same with me. Kasi leader ako, so I had to go to NPA Mindoro. How can I recruit NPA kung ako nga ayoko, di ba? Siya, umuwi siya eh. Diba? Hindi siya nagtuloy mag-NPA. Ako nagtuloy ako. Pero okay lang naman kung i-deny niya. Kasi yun talaga yung gagawin niya, for sure. Kasi trabaho niya yun at nasa Congress siya. Pero ako, I swore under oath na I would tell the truth, and that is the truth. Si Raul Manuel ay recruiter din ng NPA. Thank you, sir. Raul Manuel is a recruiter of the NPA. Yes, sir. Well, That's what you're saying, right? yes, we were planning, implementing recruitment programs na for NPA recruitment, sir. So ngayon ay kumukulo na yung aking dugo habang tinitingnan ko itong tao na ito. Na-high blood na, Senator Bato. You know, this is we might be laughing right now, but for all we know, this is a very serious matter. Yes, sir. You can just imagine a congressman of the Republic of the Philippines enjoying all the perks, enjoying everything, at the same time undermining this government, undermining the state. Yes, sir. Di ba? Hamakin nyo ha, si Senator Bato de la Rosa ay talagang busit na busit dyan kay Raul Manuel. Dito sa pinakita natin kanina bago tayo magsimula, nakita naman natin kung paano palagan ni Raul Manuel si Senator Bato de la Rosa. Talagang nakipagpalagan yan. Marami na siyang denebate o kinwestiyon, inatake. Talagang nalalaban niyang si Raul Manuel. Kaya maraming naiinis dyan. Kaya si Senator Bato de la Rosa, sa mga ibang statement niya, sinabi niya dito kay Raul Manuel na iimbestigahan niya si Raul Manuel. Kasi nagpupumilit si Raul Manuel na papasukin dito ang ICC para imbestigahan si Pangulong Duterte sa war on drugs, na marami nga daw maling nangyari at dapat daw panagutin. So kaya binuweltahan ni Senator Bato de la Rosa na kung siya daw ang iimbestigahan. So eto na nga, one click, headline na si Raul Manuel at siya na ngayon ang iimbestigahan. Raul Manuel, magtago ka na. Yari ka na ngayon. Todo tanggi ka pa. At kapal ng muka na nandiyan ka pa sa Congress. Isang hamak na protector ka pala at miyembro. So meaning to say, sa tagal ng taon na tinatanggi niya na siya ay kaakibat nitong mga makakaliwang grupo, at dito nga napatunayan na siya ay miyembro noon pa. So matotal, madami ng plano at mga pangyayari ang natupad niya. Ibig sabihin, marami nang nagawa. Marami na siyang na-recruit, marami na siyang na-share na info sa mga makakaliwang grupo about dito sa nangyayari sa government at mga pwede pang pang-atake at madami pa. Kaya ang nangyari, siya ang naging mensahero o pwede pang nagbibigay ng pondo dahil nga nagkakapera siya sa Congress So malaking salot talaga. Malaking salot. Kaya itong si Senator Bato de la Rosa ay na high blood na. Dahil ikaw ba naman, malaman mo na totoo pala talaga at maisip mo na kung gaano katagal na yang nandyan sa Kongreso, madami na yang naitulong sa mga makakaliwa. Buti na lang talaga at may mga tao na handang magsiwalat, handang magbago. Kaya saludo ko sa dalawang babae na to. Salamat sa inyo dahil nga napatunayan na natin. Sure ako maraming mga Pilipino, lalo sa mga magulang, ang magagalit dito sa Raul Manuel na to.
kapal ng muka. Grabe. Tuloy tayo. Kaya pala tuwang-tuwa itong tao na ito nung sabi na pinaganahan lang sila na papasukin daw yung ICC. Tuwa itong tao na ito. Talagang tuwang-tuwa siya na imbestigahan ako ng ICC. Tingnan natin Abot na ngayon, sa araw, ikaw ang Manuel. imbestigahan ko. Ikaw ang imbestigahan ko. I will do all my parliamentary powers to pin you down. Sabihin na, tingnan natin. Ikaw pala talaga ay membro ng Communist Party of the Philippines, which is the partido of the New People's Army who is trying to destroy this government. High Ganun blood, pala high talaga blood, itong tao Senator. na ito. Yari kayo dyan. Tingnan natin. So, thank you for those revelations. Yes. I am being a Filipino, hindi ako pwedeng forever tayo lulukuhin itong mga tao na ito. Tama. Hindi ito po pwedeng forever tayo lulukuhin. Destroying the government from within the government. Papayag ba tayo nito? Papasukan tayo ng ganitong klase mga tao sa ating... Ramdam na ramdam ko yung gigil ni Senator Bato de la Rosa, no? Dahil nga napatunayan na yung matagal na niyang gustong malaman. Grabe naman kasi talaga. Nalaman na at nabunyag na rin ang isa sa mga asong panay atake sa gobyerno. Protector pala ang putang ina. Kaya ako di ba sinabi ko sa inyo sa nakaraang video natin na lagi ko nga yan nakikita si Raul Manuel sa mga rally. Doon pa lang mapapaisip ka bakit panay to kasama sa mga rally at puros mga kabataan ang kasama? Dahil one time nung nasama kami doon sa rally sa Maysona, pinag-i-interview ko nga yan isa-isa. At tiyempo, biglang dumating yan si Raul Manuel at pinuntahan agad siya ng mga kabataan na mga nakaupo doon sa initan. Nagpipicture-picture sila na akala mo presidente itong dumating. Bala ko nga siyang interviewin kaso nagpipicture sila. Pero sinabi ko na i-interviewin ko siya. Talagang gigit-giting ko siya sa mga katanungan. Kaso nga lang parang binabackupan siya ng mga kasama niya doon. Pero bago yon, pinagtatanong ko lahat ng mga nagrally doon. Dahil nga so na yon, aasahan ko na iba-iba yung mga sasabihin nila, pinaglalaban nila kung bakit nagrarally sila doon. Unang nakita ko na kahinahinala sa mga pananamit. Kasi makikita mo ang tao kung hirap na hirap at malaki ang problema sa buhay, kailangan ng umano sa gobyerno, kumbaga magsalita, dapat makitaan din sa pananamit o sa imahe na talagang naghihirap na. Yung parang may mga ganun kumbaga pati sa mga cellphone, no, ang gaganda ng cellphone nakita ko, grabe. Tapos yung senaryo, ito yung parang nagpatunay na hindi talaga sila nahihirapan sa buhay. Yung kasuotan, mga pananamit, maayos. Yung cellphone, gadgets, maayos, mamahalin. Yung mga galawan nila doon, kung paano sila gumalaw doon, talagang parang wala namang problema sa buhay. Parang ano lang may pinunta lang silang event, parang iningganyo lang sila na in-invite na, oy, punta kayo dito, so nandito yung mga tropa natin, nandito yung mga kasama natin, no, support tayo. Parang ganun lang yung kinalabasan Pero kung sasabihin nila na lahat ng nandoon, kasi sobrang dami, punong-puno talaga, mahaba, atas punong-puno. Ilalabas ko yun sa susunod na video, no, may part 2 to. Sobrang dami, sobrang haba, punong-puno talaga, puro kabataan. Kaya paglapag ko pa lang doon sa lugar na yon, sa daan, nagtaka na agad ako bakit puro kabataan. Nagtaka talaga ako kasi dapat mga magulang nila ang nagrereklamo diyan.
Dahil sila ang nagpapakain dyan, sila nagbabayad ng kuryente, gumagastos. All in, sila ang talagang unang apektado. Bakit mga anak nila? Tsaka may mga magulang ba na papayagan yung mga anak na sumali sa rally, na mag-rally? Di ba dapat sila? So doon pa lang mahalata mo na may something, na merong parang nangyayaring pangmamanipula sa mga kabataan natin, sa mga mag-aaral natin, lalo nga dito sa UP. Tulad ng sinabi nitong mga nagsiwalat, no, sa UP may mga kota pa sila. So noon pa man talaga, madami na silang nare-recruit. Sila ang mga promotor ng mga kabataan na may nadidisgrasya, merong hindi na natatagpuan. Kasi marami tayong nabalitaan yan no, yung mga sumama daw sa ganyang organisasyon. Pumunta ng bundok, hindi na nakauwi. May ginahasa, may namatay. Madami. So nakakaawa nga lang. Baka mamaya yung mga anak nyo, ang ano sa inyo, paalam, magsuswimming o kaya overnight sa kaibigan, overnight sa school o project sa school, importante para sa school daw, pero pupuntahan pala ganyan. So pakitanong ang mga anak nyo, mga estudyante, mga mag-aaral, mga kabataan, nakakaawa diyan sa mga parents diyan, no. Paki-check lang, paki-check kung merong nasasamaang ganun ang mga tinuturo diyan sa mga anak nyo, para malaman nyo at magka-idea kayo kung sino at kung anong grupo ito. Walang masama kung check natin yung mga anak natin, dahil di natin alam yung nangyayari sa kanila sa school Napaka-importante niyan. Tulad nito, sobrang tagal na nangyayari may rekrutan. Hindi lang sa UP, narinig naman natin madaming university, madaming mga school ang iniikutan nitong si Raul Manuel. So hindi tayo base kay Raul Manuel lang. Posible at malaking posible na madami sila. Higit 20, 30, 40 mga officer nila. Higit pa kasi madaming school sa Pilipinas Madaming pupuntahan, so kailangan madami din silang tao. At isa nga tong si Raul Manuel sa kumikilos. So malamang sa malamang marami na silang na brainwash. At malaki ang posibilidad na meron pa silang hinihilot na mga kabataan until now, na baka konting hilot na lang makukuha na nila o mapapaniwala na nila. So paki-check yung mga anak natin, mga parents diyan, no, mga kababayan natin diyan Pilipino. Paki-check yung mga anak natin, mga friends, kahit sino pa diyan. Basta kabataan mag-aaral, i-check natin yan. Napakahalaga kasi tong news na to ay isang malaking patunay na nasusolusyonan o may nangyayari sa kinikilos ng gobyerno. At credits dito sa tumayong ikalawang nanay sa DepEd, ikalawang magulang na si BP Sara, na itong confidential funds for security ay may pinapatunguhan. Nilinaw ko naman sa inyo, no, kung para saan. Merong purpose yung for security, kaya malaki ang budget na nilaan dyan sa confidential funds. At iyan nga, nakita natin maraming nasisiwalat na info, nagagapang na ng confidential funds strategy, security, monitoring. Itong katulad ng pangyayari na to na nasiwalat na si Raul Manuel ay isang makakaliwang grupo, konektado sa lahat ng mga against sa gobyerno. Si Senator Bato de la Rosa talaga na high blood. Ramdam ko yung sama ng loob niyan. Ramdam ko dahil napatunayan na ako pa kayang normal na Pilipino lang. So nakakainis talaga, nakaka-bad trip. Sarap pitikin sa mukha Makapal ang mukha nitong si Raul Manuel. Grabe. Share nyo itong natin, video para mapanood ng mga kabataan. Marami kasing mga kabataan ngayon, alam nyo naman, nakapokus sa social media. So pag napanood nila to,
sinid nyo to sa mga GC, sa mismong tao, sa anak nyo, magkakaroon sila na idea sa mga ganitong issue. Baka mamaya kasi maunahan na naman tayo ng mga grupo sa social media, ng mga tuta ng mga yan, at palabasin na hindi totoo tong mga ganitong balita. Maunahan tayo, yari na naman tayo. Kaya hanggat maaari, mahilot natin at mailayo sila sa maling turo na nagiging resulta ng panlalaban nila at galit sa gobyerno. Bata pa lang magagalit na sa gobyerno. Bata pa lang, tinatanim na nila sa utak ng mga kabataan na mali ang tinuturo o ginagawa ng gobyerno. Payag kayo nun. So yun, hanggang dito lang muna. May part 2 tayo. Abangan nyo, baka bukas meron pa silang nilabas na video. Doon kayo lalong maiinis. Video na pang-eengganyo, pang-e-entertain, na sumali at umanib ang mga kabataan sa kanila. Bad trip. Raul Manuel